Adopted kasi ako. Lumabas ako sa mundo na to na I didn't get a chance to actually meet my mother, my father. Who in your life do you lean on when things get tough? Bar person ka ba or cafe person? If you could give your younger self any advice on taking care of mental health, what would it be? Sino ang taong nasaktan mo na hindi mo sinasadya? Hi guys! Pakitutok ang mga mata sa screen at mga tenga sa pakikinig dahil may kwento kaming pag-uusapan na baka sakaling may paki kayo. With the one and only, the VP Choice Award nominee, Sai Smith! Hi guys! Hello po. Alam nyo guys, sa sobrang awkward niya sa ganitong type na content. Yeah, sobra! Kasi pag lumalabas yung medyo hindi totoong Sai, ipupukpuk ko to sa'yo. Alam ko kung gaano ka conscious sa buhok mo. So, baka dito na lang. Yeah. Wag naman sa buhok ko, sa mukha ko. Totoo ba ilong mo? Oo. Ay, totoo ba? Oo. Saan mo ginawa? Hindi! Totoo yan? Oo nga! Ang tangos. Ano lahi mo? Half Spanish, half bread. Spanish. Hindi ka naman Spanish eh. Hindi, half Italian ako. Italian? O, paano nag-Spanish? Gina-joke ka lang eh. Ano ba yan? Sige, lalaban tayo dito. Ay, sorry. So, Bakit sobrang conscious ka sa looks mo, Sai? hindi ko alam. I mean, totoong kwento naman ito. Nag-start naman tayo. Totoo na to. Ewan ko, di ko rin alam. Kasi ever since, nung bata pa naman talaga ako, super conscious ko na talaga sa sarili ko. Not the time na, I think yun yung time na nabubuli pala ako. Dun dumating yung time na parang medyo Naging conscious ako. Ano yung pinagbubuli nila sa'yo? Kasi plus size kasi talaga ako. Dati? Super. Mataba ka dati? Super plus size ko before. So, photo? Meron ka? Hindi mo makikita yun. Naka-hide na yun. Totoo ba? Can I see? Hindi. Sige, papakita ko sa phone. Pero super... Pag hindi talaga yan super, sasapakin kita ng super I feel like lakas. hindi naman super plus size, pero plus size ako before. Pero ito, ayaw maniwala na ito. Plus size nga ako. Look. Hindi naman super. Pero yung time kasi niyan, sobrang, ko na talaga, ang laki ko na talaga. Oo. Tapos, papakita ko sa'yo. Pero hindi naman yung super. May leg ka pa. Bakit ka tumatawa? Ala, wala ka na daw kasing leg. So, very timely ang mga topics natin because we're gonna talk about insecurities, people pleaser, and attachment issue, and socialite. Okay. Diba? Ala, kinakabahan ako. Kinakabahan ka? Kinakabahan ako kasi sabi ko nga, first ever like literal na podcast ko to at guest. Kasi sabi ko sa'yo, wala talaga nakikipag-collab sa akin. Bakit? So, hindi ko rin alam. Bakit? Ikaw kasi feeling ko ang pinapakita mo masyadong I'm good, I'm rich, I'm mabaho. Kaya siguro na-intimidate sila. Hindi, kaya siguro ganito na rin ako ka-happy nung time nag-ask tayo ng podcast. Kasi sabi ko, sobrang nakakatuwa kapag may kaibigan ka na nag-reach out sa'yo. Not just for siguro fun moments, kundi may mga gantong productive na nangyayari. Sino yun? May gantong nangyayari. So, natutuwa talaga ako kapag kaya nga sabi ko sa'yo, super tuwa ako nung nag-guest ako sa podcast mo ngayon. Alam mo, sa comment section, dami nagre-request, isama mo na si Sai next time na dun sa video ni Bricks tsaka si Pearl. Alam mo, gano'n ako na-stress dun sa vlog na yan. Sayang siguro kung tatlo kami dito. Baka... Hindi yan mangyayari. Hindi ko kaya. Tapos, alam mo yung final boss dyan, pag andyan si Jenny. Yari talaga, hindi matatapos yung podcast. Pero going back, Sai, ito, I don't know, parang, to be honest, there's just something with you na nag-a-attract ako, pero alam ko sa sarili ko. Crush mo ko, no? Hindi talaga. Sinasabi ko sa'yo, sabihin mo na ngayon. Hindi. Kasi, nanggigigil. Siya yung crush mo eh. Oo, naman ito. Drop name? Ay, hindi ko na-drop. Ewan ko, parang sinabi ko to kay Kevin, yung kasama ko, literally last night. Sabi ko, alam mo, di ba kasi pag magkakausap tayo sa cellphone, Iba kasi. sobrang mataray ka. Parang, okay, whatever. I have to go live. Sige na. Bye. Yung siya yung tumawag, tapos siya yung mataray. Okay, whatever. Tomorrow. Uy, hindi naman. Wow! Wow! Kevin, di ba? Ang narinig mo, wait-wait ko naka-loudspeaker ako. Parang, hindi nga ako makabasag pinggan eh. Basag tao lang. Basag plato lang. Sabi niya, Mudeng, ano yung address mo? Sige, i-message mo na lang kasi kailangan ko Ganun mag-live. ba talaga ako? Promise. Really? Narinig ni Kevin. Ito ba? And alam ni Kevin na usually walang nagaganyan sa akin. Kasi nakakatakot ako eh. Tapos ikaw makakaganyan sa akin. So after the call, si Kevin tumingin sa akin. Kaya feeling ko parang na-intimidate talaga sa akin yung mga tao because of the way like I speak. Feeling ko hindi siya intimidate. Ano ba yan? Oh my God, may lamok sa... Gagi, malay mo ano mo yan. Ancestor. Oh my God.
Hindi, feeling ko ano yan eh. Paano ba? Where was I? Goldie, isa ka Andyan, din sa eh. harapan ko. Ay, nagkasalita. Ano yan? Wait lang. Hindi siya, Feeling ko hindi. intimidate. Yeah. Intimate. Hindi, feeling ko nakakairita lang. Kasi iba yung intimidating sa nakakairita eh. Pero sinabi ko kay Kevin, alam mo, like, pag ginanyan ako ni... Feeling ko maiinis ako. Tama. Pero pag si Sai, I just don't know why. I can't get angry with you. Aw, thank you. Thank you. Ayusin mo ugali mo. Anong thank you? Thank you po. Habang matitiis pa kita. Thank you so much po for this opportunity. And I feel like I get you now, pero most of people don't understand you. Lalo na yung mga fellow content creators mo. Yeah. Bakit? I think sa tingin mo, so. bakit kaya? Kasi kagaya nga sabi ko, baka dahil din siguro sa aura ko or baka dahil sa dating ata na kung ano yung pinoportray ko in social media versus in reality. So, tari nung salad, isa pong steak. Charot. Thank you so much po. Thank you so much po. Medyo kinakabahan ako sa podcast, hindi ko alam kung bakit. Just feel comfortable. Just feel like Di comfortable naman ako, pero kasi nga siguro this is actually formal na podcast na Totoo. guest ko, kaya medyo sobrang... Kasi ang kinasanayan mo, hi guys, Oh, let's yeah. do blah blah blah. Yeah, yung nakasanayan ko kasing podcast like yung yung before na Parang walang podcast. pilit na energy kasi pag podcast eh. Yeah, pero ngayon kasi parang, see how it goes. Pero ako, yun nga, parang I want to dissect that personality of yours. I-dissect natin yung personality mo na yan na why do you think people see you mataray? And I think I'm the best person to do it kasi ako yung friend mo na alam You ko know kung me gaano naman ka-arte, pero Yeah. I love that about you. Do you get it? Yeah. I feel like that's good eh. When you're coming from a place of love, mas makikinig ka sa akin eh. Yeah. Kasi hindi kita, Oh, I love the coffee. Pero hindi na ako nagaganyan eh. I'm so sorry. Ano yan? Di ba ano yan? Masarap yan eh. Americano. Korean coffee. Kaso kasi that's sweet eh. So apparently si Sai ngayon, he's on a sugar diet. Pag nagka-coffee kasi talaga ako, most of the time, lahat ng kino-coffee ko, like oat milk, or siguro may konting hint ng sweet. Ngayon kasi, nung pag-start nung year, hindi na ako kinat ko talaga, like drastically ko siyang kinat. That's not good daw eh. You need carbohydrate eh. Sa totoo lang. Yeah, oo naman. Pero kahit siguro alternatives na mga... Yung heavy sugar, yun yung mga kinakat mo. Pero nagra-rice ka. Shirataki rice yung rice ko. Pero yun nga, hindi kinat ko talaga yung sugar. Promise. So, pag start nung New Year, wala na akong tinitake na sugar. As in, drastically ko talaga, coffee ko Americano na no Splenda or anything. As in, ice Americano talaga. Even at home. I'm proud of you. Thank you. Mahirap akong itanggal sa akin yung mga nakasanayan ko. Kagaya ni... Tandaan mo. Pakispill. Nanggigigil ako sa'yo. Pero going back, I just wanna dissect yung ano mo na yan. Did you grow up as being a rich kid? No. Hindi yung seryoso. Kasi feeling ko yan ang tingin sa'yo ng lahat eh. No, hindi. Hindi talaga. When I first got to know you by Team Bardagulan, nung nakaline mo sila, Chani and everyone, sabi ko, sino to? Parang nagsaspam sila, Sai. Sabi, sino yan? So, I went to your Instagram, tapos nag-scroll ako, puro Dior bag. Pero mga ganyan yung post mo, Swarovski. Nasa kotse ka, naka-Gian Gentle Monster na parang... Uy, hindi. It's like, so sabi ko, baka anak mayaman to. Hindi talaga. Tapos on top of that social media image of yours, meron pa yung whatever. Bakit ko sa'yo? Gets mo? So parang naging doble ang yung pagiging intimidating. Yung first impression never last nga. Yeah. I mean, Huy! hindi. Huy, no. Of course, no bashing. Bashing. Ikaw, whatever. Paki ko sa bash mo. So ayun nga, explain. Sige. Sabihin mo. Ako talaga, hindi ako nabuhay talaga ng golden spoon or yung so-called na rich kid. Hindi ako rich kid. Sakto lang. Hindi rin sakto lang. I mean, siguro, sakto siya in a way of nakakakain kami ng 3 beses sa isang araw. Naka-eat naman kami. Ayan, nakaka-aral naman kami. Nakaka-eat naman kami sa resto. Pero thing lang is, pag kumakain kami sa restaurant kasi, siguro once in a blue moon. Pag may special occasion, like birthday mo, kapag may ganon. special, hindi rin pag may special occasion. Kapag kaya nung budget ni mama, hindi talaga lumaki ng mayaman, never akong, as in, kung ano yung mga nakikita mo ngayon, ito yung fruit of labor ko, kumbaga. Pero ganun din yung ano mo. So, no offense pero ganun din yung ugali mo dati. Yung pinakita mong child picture na kanina. Feeling ko hindi. Ay, hindi naman feeling pala. Hindi. Pero ito naman yung maganda sa akin, even up to this day. Kalog talaga ako. Kahit nung bata ako, super baliw talaga akong baliw. Pero, ayun, hindi ko rin alam kung paano siya na-evolve. Parang ganun, yung bakit, kung ano yung nangyari Yun sa akin ang maganda ngayon. dito sa podcast na to. As we dive in deeper to your life and what happened. Because you never had the chance di ba? Yeah, I never had a chance though. Whether
that be content or off content, feeling ko hindi mo naman pinag-uusapan itong Hindi, mga kasi ganitong bagay. pag mga ganitong bagay kasi talaga, and hindi din sanay siguro yung mga viewers ko, yung mga fam ko na makikita nila yung vulnerable side ko. Diba? Yung kung makita nila yung private, I do share private things about my life, pero hindi yung, hindi yan. Hindi yan. Sinilip. Italian? Pag half Italian ba, yung sausage yung Italian ba Pinoy? Or yung Italian, tas sausage ang Pinoy? Okay. So hindi, yun parang ano talaga, as time goes by, nakikita nila yung ganung side ko. Pero yung as in literal talaga na dati na when I'm starting to pumasok sa industry na to, hindi ko talaga pinapakita ever yung private life ko. Pero ngayon, slowly na nasi-share ko siya. Pero hindi naman yung super private talaga. Yeah. Siguro yung kung you just ano lang don't yung, feel like it's necessary na ipakita yung mga ko hindi pa. necessary na kailangan na ipakita, hindi na dapat. And I think that has to do with your people-pleasing personality din. Kasi iniisip mo lagi na parang if I send out negative energy, na hindi naman negative energy, it's just you being vulnerable. Feeling mo madadamay mo ang ibang tao. And that includes your friends, family, and yung mga nanonood din sa'yo. So you tend to just hide it. Pero that doesn't mean you're being fake. Parang nagiging sobrang choosy ka na lang. Totoo, baka kasi minsan kasi feel ko parang nagiging fake din. Kahit even sa sarili ko na feel ko din na parang nagiging fake ako in terms of me. Pero fake without bad intention. Kumbaga, you're putting on a mask para hindi mo mahawa yung mga ibang tao. Get. Okay. Ang napansin ko sa'yo kasi is, when you feel certain way, imbis na isipin mo, why do I feel this way? You immediately shut it down like, ay, sobrang negative ko. Ayoko. Yeah, totoo. Ganun ka eh. Without Totoo. even try to dissecting it, like, why do I feel this way? Is it valid? Or you tend to ask your close friends na, Jinho, ito yung nangyari, ito yung nararamdaman ko. Tama pa ba to? Or am I being sensitive? You don't even go to that conversation eh. Parang dito pa lang, siguro ay, arte mo. Sige. Mag-work na lang ako. Kasi siguro kasi ayoko ng drama in life. Parang ayoko rin mapasa yung kadramahan ng buhay ko sa mga close kong tao. Kasi again, ayokong maging burden kasi talaga. Super negative naman ng burden, no? Pero yun yung naramdaman ko. Like, ayokong ipasa yung problema ko sa ibang tao. For example, ayokong mag-open sa'yo. Kasi ayokong mag-carry mo yung kung anong dinadala ko. So, gusto ko, as much as possible, masaya lang. May Kasi, nangyari ba sa'yo in the past? Na nag-open up ka sa certain someone, tapos... naman, dami. Tell me one. Yung pinaka nag-impact sa'yo that made you decide na hindi na ako mag-open pala? Siguro sa friends. Kasi sa friends kasi, kaya nga, again, sabi ko, hindi naman, even now yung sarili ko, hindi ko din talaga alam na bakit ako naging ganto. Alam mo yung tipong, hindi ko alam kung ano yung nakapagpa-iba ng ugali ko ngayon sa dati. Pero kasi dati kasi, kaya nga ikwento mo. bibigyan kita. So dati, Hindi bibigyan. Ikwento mo talaga ano nangyari. Try to recall. sige, dati kasi, Where's the setting? How old were you? Let's start there. hindi siya, last year lang to. So I have friends, I have close friends talaga. Tapos kapag may problema ako, doon ako nagkukwento, doon ako nagsasabi ng mga rant ko sa buhay ko. Etong friend na to, group of friends siya. Circle ko siya. So yung nangyayari sa akin, alam din ng circle ko. Kasi nga close ko sila eh. So alam mo yung tipong sabi ng problema ko, open up ako ng open up sa mga nangyari sa buhay ko, even sa family ko, even yung mga private na dapat kinikip ko na lang, sinasabi ko sa kanila. Kasi nga sabi ko, yun yung mga kaibigan ko tayo, circle ko tayo. So I think they should know kung anong nangyari sa buhay ko. Ganon. So dumating yung point na last year din, parang when things didn't go as planned, parang doon na nag-start yung biglang lumayo sila sa akin hindi yung plan na sinasabi ko, yung parang yung friends pa rin kami na kaya ko pa silang sabihan ng problema, na kaya ko pang mag-open up sa kanila. Pero yung plan na yon, parang turned out hindi na siya naging plano talaga ng circle ko. Kasi yung circle ko kasi, we used to share different things about our lives. So, parang nagkaka-exchange kami ng mga thoughts in life, problems in life. Tapos yung parang na-feel ko na parang hindi na ako safe mag-open up. Kasi, did it scatter? I don't know. Hindi ko rin alam eh. You just felt like it's not safe anymore. Yeah. Alam mo, ito yung nakakagulat kasi parang walang exact reason why. Pero your intuitions were just telling you na, parang okay, parang tama wrong. na. Parang there's something Pero are you off still na in contact talaga. with those? No. Oh. No. Why did that happen? Kasi iba kasi yung hindi mo alam yung dahilan. Pero sabi mo, now you don't even... Till now, hindi ko alam yung dahilan.
gets. You never had the closure. I never had a chance to actually hear what's really wrong inside our circle. So hindi ko talaga alam kung anong nangyari. It remained unresolved till now. Tapos biglang naturally hindi na kayo nag-uusap. Naturally, hindi na kami nag-uusap. Lahat kayo or ikaw lang? Ako lang. So lahat parang siguro kasi ito wala talaga tong ano. Hindi ko din talaga alam why. I mean wala akong exact na natatandaan na reason kung bakit. May kutob ka pero hindi mo alam kung ano tama yung yun specific. Yeah. Okay. May kutob ako pero hindi ko alam kung yun ba talaga Why didn't yun. you have the courage to ask? No, I asked. Oh, you asked? I asked pero they left me Hanging. on Parang read, hindi siya hanging. So that moment na realize ko na parang size mo, tama na. Parang that's too much na you're asking for kung ano nangyayari. Parang iniwan ka na nga, tapos nag-approach ka pa. You're asking tapos for a validation na naman. Hindi ka man lang pinansin. So, sabi ko, size mate, parang that's too much. That's enough. So, last year lang yun. Tapos ngayon, parang kahit na hindi ko alam yung problema, yung pinaka-exact, Kaya pala. Kasi, sa totoo lang, alam ko naka-podcast tayo, pero I don't have chance to talk about these things with you din eh. Diba? So parang, medyo gets ko na. Kasi napansin ko sa'yo, wala kang closure sa lahat ng bagay. Puro kang, hayaan mo na. Pero okay siguro, na yan. pero siguro yung closure na ginawa ko sa kanila is, nag-create ako ng GC, tapos doon ako nag-sorry sa kung ano nangyari. Kung anong nangyari. Kahit hindi ko naman alam talaga kung ano yung nangyari talaga. Doon na, parang minention ko sila lahat. Doon sabi ko, I'm so sorry for what I did. Ganto ganyan. Pero hindi ko naman talaga alam kung anong ginawa ko. Yeah. So, the moment na nagsay ako ng sorry sa kanila, sa GC na yon, sabi ko sa sarili ko, this is the last time nagagawa ko ng effort at magsasabi ako ng kung anong dapat sabihin. For example, yung sorry. I've done my part. Sige, kung hindi nyo i-validate kung anong ginagawa ko ngayon na effort, that's okay. Basta ako, I said my piece, I rest my case, and okay, sige. Yun yung medyo masakit. Iwan ko na kung anong dapat iwan. Yeah. I mean, okay lang sa akin yung, kasi when you apologize for something, that doesn't always deserve forgiveness eh. Totoo Kasi ang naman. forgiveness, nasa kabilang tao yan Totoo eh. naman. Pero the fact na di ka man lang, mo, parang sinabihan na, okay, parang, yes, but, I don't think we can go back to the past. Yeah. So maybe we can stay civil. Maybe that would have been better than just leave you hanging on scene zone or read, like. Actually, siguro if magbabump kami to each other, parang hi, hello, ganon. Pero hindi ako yung tipo ng tao na magtatanim ako ng sama ng loob. Yeah. That's good. That's being professional. Yeah. Diba? So, ang bigat May bakit ganun pa lang yung una natin pero medyo nakakaano na. Oh, nakakatulong. So you attended the Children of Mary Immaculate College, correct? Oh my God, how did you know? Correct. Siyempre, kaibigan tayo, pero siyempre, today you're also here as my guest. Wait, saan ka lumaki? Valenzuela. Ever since, Valenzuela. Tas ngayon? Nag-move kami to Bulacan. So, sa Valenzuela talaga, doon talaga yung childhood ko. May mga kapatid ka ba? Yeah, Or I have. ilan? 2 kapatid ko. They're here? Yes. With you? Yeah. Yung isa, may family, yung isa nasa amin. Yung isa nasa Valenzuela, may anak, may family na. Yung pinaka-older sa amin is kasama namin sa Bulacan. So, nasabay kami, tatlo? Tatlo lang kami sa bahay. So, yun. Tapos yung kapatid kong isa. Pangilan ka? Bunso. Ay, bunso ka. Pero yeah, si Sai, sobrang lakas ng bunso energy niya. Yeah. Kasi your energy is giving me only child energy eh. Totoo. Parang look at me. Yeah, Kaya I want pala, attention. Kaya bunso. Joke lang. Pero close ka sa mga siblings mo. Yes! Yes, super close. Pag may problema ka. Hindi naman. Siyempre, iba naman yung... Oh, yeah, diba? iba. Some Kasi hindi friends- naman ako comfortable na sabihin yung problema ko sa brothers ko. Kasi hindi ako... lahat kayo lalaki? Yes. Ooh. I'm so cute. Lahat kamukha mo? Kamukha. Hindi. Bakit? Ewan ko if... Patingin. alam ko naman din kasi... Patingin. Hindi. I was about to say something. Oh. Adopted kasi ako. Alam nila yan? Shinare ko no... Nakikita ko sa comment section pero hindi ko pinapansin kasi that's not my position to ask So, sa TikTok live. Ayun talaga. Adopted ako. By your mom. Yes. Yung biological mother ko kasi, she died nung pinanganak ako. Nung kakapanganak pa lang sa akin, she died. Yung biological mother ko. How? Sorry. Yung panganak niya, after niya manganak sa akin. As in the process of giving birth. Tapos, yung father ko talaga, Italian talaga siya. Hindi ko din siya kilala. Umalis siya? Lumabas ako sa lumabas ako sa sa mundong ito na nawala akong halaylay. Oh my God. Nandyan yung mama mo.
Hindi! Hindi, lumabas ako sa mundo na to na I didn't get a chance to actually Meet any of meet your... my mother, my father. So, If you don't mind me asking, paano ka na-adopt? Paano ka niya binenta ko ng nanay ko. Ha? That was planned before you even came out? She sold me for like 3,000. Kasi yung 3,000 dati, ano yun eh, malaki na yun. Anong malaki na? Babe, Dati. you're only 2,000. You're year 2000. Hindi. Generation nila mama. Nung stepmom ko ngayon. Gets mo ba? Hindi, gets ko. Pero Kevin, wait lang. So, kasi year 2000, di ba? Yeah, year 2000. Year 2000 ka pinanganak. Pero when was it planned na ipamigay ka? Eh di 1 year before. Hindi ko alam. So that's at least 1999. Hindi ko alam. You never had this conversation with your mom right now? I had. Kaya nagrebelde ako dati. Nung bata ako. Yung nalaman ko siya, hindi ako baby. Nalaman ko siya may utak na ako. So pinanganak kang wala kang Yeah. Pero siguro, comfortable, hindi naman, like, super, lang talaga. Siguro, it takes a lot of courage for me to say this sa mga interviews. Kasi, feeling ko it's about time din na maalis ko yung pain na naramdaman ko up to this day dun sa family ko. Grabe no, ang hirap. Like, so you never had the chance to ask your mom why? Never had the chance to ask your mom why she sold you? You never had the chance to ask your dad why he left you? You know what? Wala akong option, wala akong choice. Wala na talaga. As in, wala talaga literal na zero. Feeling ko dun nagsimula yung closure problems mo. Like, pinanganak ka pa lang, there are so much unanswered questions na hindi mo makuha kundi sa mismong tao na ginawa nung ganung bagay sa'yo. Gets mo? Yeah. Oh my God. But what did your mom now say? Like, what did she share? Pero with yung you? mom ko ngayon, yung super love ko yun. Oo, alam ko. Super love ko yun. I mean, kung hindi dahil sa kanya, wala ako ngayon sa Guys, si Sai nangyari sa Smith, akin. hindi yan nagpo-post ng kahit sinong tao sa feed niya. Kasi hindi namin deserve. Pero yung mama niya lang is the only one na pinopost niya sa IG niya. Kasi talaga, parang kung ano ko ngayon, dahil din sa stepmom ko. Yung stepmom ko kasi talaga, as in, minold niya kami, even nung bata na you have to be mabait, you have to stay grounded sa lahat ng bagay. Kailangan mong makisama sa mga bagay-bagay. So, yung mom ko ngayon, sobrang love ko siya. Super talaga. So I'm happy then na sa kanya ako napunta. Parang ganun. Kasi inisip ko kung sa iba ako mapupunta, magiging Sai Smith ba ako ngayon? Kung sa iba ako napunta. Yun yung mga iniisip ko talaga. Ay, parang hindi na ata. Ayoko din. So, parang hindi na po ata. Ano gusto ko maranasan yung Italian yun? Hoy, hindi! Hindi! Hungarian? Hindi. German. Grabe! Oh, Yeah. diba? You're letting it out. Like, feeling ko, I cannot, only you know what's on your mind and what your heart feels. Pero I feel like dun nag-start yung parang unanswered questions. I feel like you have so many unanswered questions, problems in life. Parang pinanganak ka pa lang, ang dami mo ng bakit. Yeah, maybe. Diba? Hindi, feeling ko ganun yun eh. Kasi up to now. I mean, it's not that na binibig deal mo siya ngayon. Kasi happy ka naman with who you are with now. Yeah. Pero it's just, because I feel like it's your right to know din eh. Diba? It's better, it's easier for you to move on pag alam mo yung dahilan. Pag alam ko yung dahilan at alam ko yung dapat mga... Alam ko kasi, clear kasi sa akin kung ano yung mga itatanong ko. So, ang hindi clear sa akin, yung mga isasagot nila kung ano yun. Pero ayaw mo din itanong yan sa mama mo ngayon kasi baka masaktan siya. Yeah, ayoko naman. Kasi it might come off as parang ayaw mo siya, mas hanap mo yung, di ba? Yeah. Bigat ha? Yun po. Oh my God, ngayon ko lang nalaman to. Tay! Okay. So, let's move on. So, you said nagrebelde ka. Yes. Proud. Ako late ako nagrebelde. Mga 19, 20. Hindi ba ngayon? Na. Ay, sorry. Rebulto na. Sorry So, po. when did it start? What age? Siguro high school ako. When I was in high school, I was 15 to 17 siguro. Mga ganyang age. Anong klaseng rebelde? Hindi ako umuwi ng bahay. Nakatumambay. Sa mall. Arte, 15 pa lang nagmamahal. Hindi, totoo. Pero alam mo yung parang, sa mall ako, ba't ko natatanong sa mall? Bakit? Kasi, kasi di ba sobrang lungkot ko, sobrang rebelde talaga. Alam mo saan ako tumatambay? Saan? Sa toy section. Bakit? Nakaupo lang ako dun. Toy? Like Toy Kingdom, mga ganon? Toy Kingdom ba yun? Parang ganun yung setup. Puro mga laruan. Doon ako tumatambay. Doon ako for the whole day. Pero bakit toy section in particular? Kasi feeling ko doon yung happiness ko. Kasi di ba pag bata tayo, hindi tayo Ako kasi, yung naka-adapt sa akin, hindi talaga kami well-off eh. Hindi ako nabibilan ng laruan. Hindi ako napapapunta sa park. Hindi ako naglalaro in short. So ako, yung nagrebelde ako, parang nakita ko yung kids section or yung toy section. Sabi ko, dito na lang ako tatambay.
nakatambay. Kasi parang kapag nakikita ko kasi yung mga toys, parang nahahappy ako. Parang hindi nakuha na yung childhood ko that time. Gets. Nandun na ako nakatambay. Parang ganyan ako. Pero did it heal you or did it trigger you more? Kasi minsan, pag nakatutok ka sa mga bagay na hindi mo kayang kunin at the moment, imbis na ma-inspire ka, minsan mas nalulungkot ka Wala pa akong naramdaman. Masaya ka. I guess. Oo. As in, wala. Ganyan lang ako. So, that's how you cope up with your rebelling. Pero the purpose of rebelling was like, feeling mo Pili ko kasi, parang of all people, bakit ako? Parang ganun. sa hirap. Hindi naman. Of all people, bakit ako yung nasa situation na bakit adapted ako? Parang ganun. Ganun. Of course, guys, everything's in past tense. Oo Kasi naman. we're talking about 2015 yan, kung Yeah. 15 ka, di Yeah, ba? yeah. So, now he's fully, matured, I guess. Naka-move on na siya. But we're talking about the 15-year-old side. Yes. And again, baka may mga magsasabi dyan na, napaka-arte mo, privilege. Yes, it's a privilege to have toy and everything. Pero also at the same time, pag bata ka. Bata, you cannot blame them na for wanting a toy. At least, hindi ka nagnakaw, or did you? Hindi. Parang hindi naman po ata. Nang nagnakaw ng laruan na, parang hindi naman po Oh, ata. at least hindi siya umabot ng Barya, ganung oo. point. Barya na mama mo. Parang nananay ko sa... Pambili ko ng Wala bang sukle? Wala. Pambili ko ng vinegar pusit. Alam mo yon. Alam mo yon. Oo, alam ko yung vinegar. Ang babaw naman ng nakaw mo. Lumpia, ganun. Okay, so parang in short, you felt like, correct me if I'm wrong, Saya. Okay. So in short, yun yung time na nagrebelde ka kasi you felt like you were not getting the things think you deserve as a 15-year-old because you feel like it has to do something with you being adopted. Yes. Parang ganon. Yeah. Parang yung mga wants mo ganon, parang hindi nag-grant. Parang nawalan ako ng, alam mo yung nakuha sa akin yung dapat nasa akin. Parang ganon. That's how you felt. Yeah. You feel like, 15 ako deserve ko din naman ng toy, kagaya ng lahat ng bata. Bakit di ko nakukuha? And you connected that with you being adopted. Tapos yes. halo-halo na. Nag-pile up na yung mga thoughts ko in mind. How was that solved? Kasi obviously, you're still with your mom. You're in a very good relationship with your mom now. Parang, bakit siya na-solve? Kasi siguro I had an argument with my stepmom. Or like one big fight. One Parang big ganon. fight talaga siya na parang, oh my God, bakit tinathrow ko yung nangyayari sa akin sa stepmom ko? Yung tinisip ko, ba't tinathrow ko yung nangyayari, yung mga pain sa akin? Na hindi naman siya ang may kasalanan. Parang ganon. So, sabi ko, instead of me creating a fight, an argument with my stepmom, parang wag na lang. Parang kasi I have to be thankful na lang. Kasi, maganda yung... Instead of complaining, parang inintindi instead of complaining, instead of arguing things with my mom, parang nakakaubo siya. So, sabi ko, I have to be grateful pa din at the back of my head. Sabi ko, you have to be grateful sa'yo kasi kung sa iba ka nakuha, wala kang ano. Oo. Hindi naman, again, hindi kami well off ha. Hindi kami, as in, sakto lang talaga kami. So, nisip ko, baka mamaya, kung It could have been worse. Parang ganon. super worse. And when was this? You had this big fight with your... Yung time din nag-rebelde ako. 15 or 17 ata, I think. It's grabe. Kasi alam mo kung bakit, in-stop ko yung pagko-complain. Kasi may mga kapatid ako sa real mom and father ko. Ay, meron ka? Yeah, I have. No, eto, nakakatawa kasi. Wait lang, may kapatid ka. Biological kapatid. Ilan? Ang nakakatawa kasi, ang nagkwento nito is yung stepmom ko. Which is yung nagkwento naman kasi siya, okay na ako, fully okay na ako. So I have biological siblings. And lahat sila nasa jail. Sabi, yung iba daw, nasa jail. Yung iba, yung work nila is yung nagsa-sidecar. I have nothing against naman sa, sa ano sinasabi ko lang kung anong work. You're just only telling you what you were told naman. Yeah. Okay. So that time, na nagko-complain ako ng, bakit ganito yung nangyari sa akin? Naisip ko, oh my God, buti na lang may proper guidance ako. Yeah. Buti na lang nakuha ko ng mother ko ngayon. Parang, Na which I have to be grateful ng sobra talaga. Oh my God. Gagi, ang dami mong revelation, David. Sinabi mo to sa mga live? Hindi, never ko sinabi sa live. Oh Never. my God. Etong part na to, never ko siyang sinabi in live ko. Pero sinabi ko siya sa vlog ko, yung unsaid feelings ko about my father. Doon ko in-open up. Pero yung mga ganito, pero yung mga ganitong detalye. sa'yo. Oh So, thank you ha. Thank you Wait, ha. thank you for sharing. Huy, Sai. Thank you ah. Sabi ko nga sa'yo, parang kung paano ko siya nasasabi ngayon, ang daming courage. It takes a lot of courage for me to say, eto sa parang national. pwede maging K-drama yung... Sabi nga, ewan ko. I thought Bricks was intense. Parang mas intense yung kay Sai. Alam mo, para kayong level eh. Nung una si Perlas eh. Tapos si Bricks eh. Tapos ikaw, mas intense ka pala. Yeah.
Holy shit. So I have kapatid. Pero you don't know And their take name. note, yung kapatid ko, different father. Pero same mom. Iba-ibang Yeah. father. Gets ko na ngayon. Yes. Do you know Opo. how your biological mom looks? No. Again, hindi ko nga, I never had a chance. Hindi, like, didn't your stepmom ever show you a photo? Wala. Did she choose not to? Or Wala talaga. Promise, wala talaga. Kasi if we're Pero talking yung about... father ko, I saw my father. You saw your father but not... Picture. But my no, hindi talaga. You don't even know how your real mom looks like? No. Sabi ko nga sa'yo, I never had a chance na makita yung nanay at tatay ko in person talaga. Like, literal na, uy! Hindi, even in pictures. No, wala talaga. So, as in, unknown talaga yung boy ko or yung size mo talaga, unknown talaga pagdating sa parents. Wala, nakakaiyak naman yun. So, siguro kaya ako nakangiti ngayon kasi parang na-digest ko na siya. Ayoko nang bumalik dun sa past traumas ko na, bakit ganito ganyan? So, Siyempre, hindi ako makaka-relate. Pero parang ini-imagine ko palang like, how do you live a life without even knowing where you came from, where your roots are? Diba? Pero ngayon, naka-move on ka na or do you seldom think pa rin? Honestly. pre, sometimes, meron pa rin naman akong iniisip for them na sabi ko, hindi naman sa, kapag kasi inisip mo kasi yung tunay mong mom, paano yung stepmom mo? Parang ganon. Ang inisip ko kasi parang, You feel like it's betraying your stepmom. parang ganon. Pero feel ko kasi parang kung totoong buhay pa sila, at saka kung inadapt nila, okay lang naman. Pero siguro yung fact na I wanna see them, Just so you know. just so I know talaga. No lang. Diba? Hindi, pipiliin mo pa rin yung Stepmom mama ko mo ngayon eh. Pipiliin ko pa rin. Pero yung said na makilala at makita, siguro yes. Yeah, cause syempre, like I said, who am I to say na I understand you? Kasi I will never understand you and I don't wanna even feel like I'm entitled to say or na makaka-relate ako. Yeah. Pero meron akong ibang friends kasi na ampun din sila. Sorry for the term. Pero sabi nila Sure. na parang, yun nga, parang kagaya mo. Pero siya, buhay yung biological. Pero he never even tried looking for them. Kasi dito daw sa Pilipinas, parang the moment you say, sino yung mama ko? Parang ano na daw yan, naging ungrateful daw agad yung stigma na yan sa stepmom or ganun. Perspective nila yun. Oo. Or, ako kasi hindi eh. Hindi, dito sa Pinas daw, Sa ganun Pinas. daw. Hindi lang ako Parang familiar. pinalaki ka, tapos ang ending, babalik ka pa rin sa... Yung mga ganun, ayaw niya umabot ng ganung argument daw. Sila. Sa amin kasi, yung stepmom ko, tsaka yung biological mother ko. Yung stepmom ko, nagkukwento kami about kung ano talaga yung mismong nangyari sa biological mother ko. So, Ano sabi? hindi, I mean, comfortable lang kaming dalawa na pag-usapan yun. Parang ganon. Pero yung siguro yung sa friend mo, maybe, it's his perspective. Pero sa akin kasi, open lang kami sa pag ganon na topic. Meron ka pa mga revelations speaking about your family revelation? At yung magugulat ka kasi, di ba sabi ko nga sa'yo, sinala ko for specific price. Tapos, yung pinagbentahan, yung stepmom ko yung nagpanganak. Gets? So, yung biological mother ko at yung stepmom ko ngayon, yung stepmom ko yung nagpaanak sa biological mother ko. Gets? Midwife! Parang even the pregnancy was planned. Hindi yung pregnancy yung planned, yung birth, yung pagpanganak sa akin. Gets mo ba? For example, ikaw yung biological mother ko, ako yung stepmom ko itself. Pinapaanak ko yung ako. Gets mo ba? Kaya nga, what do you mean by pinang-anak? Like, Midwife yung stepmom parang ko. pabuntis ka? Ganon? Hindi. Yung midwife kasi, work siya. So, Yeah, ikaw yung yeah. nagpapaanak. For example, ganito. Like pool. Yeah. Ikaw Yung yung, nagsalo. ikaw yung nagsalo ng bata. Pwede naman salo, pinang-anak, Eh, di ka- napang-anak. Di ba kasi ang weird ng term? Ito kasi yung... Okay. Fine. So, ito kasi, yun yung kasi yung trabaho ng mother ko, yung stepmom ko. Midwife kasi siya. Kumbaga, when your biological mom was giving birth, siya yung nagsalo. Kumbaga, like literal, kasi yun yung trabaho niya. Tapos Siya nung namatay yung biological mother mo, Nakita rin ni mama, yung stepmom ko. oh my God. Ganun. Pero how was the transaction, done? It was before you were even born siguro. O ikaw Yeah. maging midwife ng ko. Yata. Oo. Kasi wala... Tapos sa'yo na lang kasi hindi ko kaya. Sabi ko nga Parang sa'yo, ganun. maraming unsaid feelings and thoughts ako with my biological mother and father. So, even up to this day, hindi ko alam kung paano yung naging transaction. And I don't wanna ask. Yeah, gets. Don't wanna ask. And I wish you don't talaga. Kasi ang sakit. Yeah. Feeling ko pag ka na, pag may Pag feeling sarili ko- ka ng wife, Yes. siya ka mo na lang siya tanungin, ha? Joke lang. Mahiwag. Okay na? Imagine ko si Sai Smith na may asawa. Huwag mo nang i-imagine kasi Hindi naman mangyayari. Malay mo. whatever. Let's start with the official questions. Okay, first we're gonna talk about support system. Out na ako dyan, wala ako dyan.
Hindi, Joke lang. Who in your life do you lean on when things get tough? Syempre, on top of my head, family ko talaga. Aside from my family, syempre, friends kayo, lahat ng mga friends ko. Support system. Yeah. Kasi sabi nga nila, yun yung pinaka kailangan mo kapag nasa ganitong industry ka. Do you recall any recent events na you needed somewhere to lean on or someone? Oo naman. Yung mga times na parang they keep, saying things about me behind my back, nasty things about my life. Such as like parang, ano ba to, parang bakit ko to ganyan? Pa daw, parang gusto problema nila? Gusto daw. Parang gano'n, yung mga... Bottom siya kasi kailangan niya ng... Yun yung mga naririnig ko. What? Yun Bakit yung kasalanan mo? So, yun yung mga narinig ko, like, nasty things about... Alam mo, basta when you say nasty things talaga siya. And backstabbing, mga ganun. Yun yung mga events na nangyari sa buhay ko na kailangan ko ng support system. Kasi iniisip ko parang, bakit it's easy for them to say things about me? Hindi naman nila talaga ako kilalang kilala. Kilala lang nila ako dahil ako si Cy Smith. Pero yung deeper na Cy Smith, Deep Cy Smith pala, sorry. Hindi na naman nila kilala yun eh. So, yun yung parang unfair sa akin na it's easy for them to say Would you say things. these people who are backstabbing you now, ito yung mga nakilala ka few years back or recently lang talaga? Recently lang. So sabi ko, ano ba yan? Parang ang dali nyo naman akong i-judge. Di ba uso sa inyo background check? Parang ang hilig nyo agad na kung ano yung... Hindi kasi nilalam yung 10-second rule eh. Ano yung parang, 10-second rule? Parang for example, ang 10-second rule. For example, may muta ka. So kaya mo naman siyang alisin within 10 seconds. Oh. Yung sinasabi kasi nila sa akin, naman, paano mo maaayos yun within 10 seconds? So wag i-judge ang bagay na hindi mo maayos within 10 seconds. Yun yung meaning ng 10-second rule. So parang, basic human decency na lang po, no? Opo. Yun na lang yung kailangan natin i-apply sa hindi na pa natin magawa. Matapang siya ngayon kasi ako ang kausap, pero pag umarap sa mga basher, sorry po. Hindi totoo naman. Basic human decency na lang, hindi mo mapagawa. Diba? Oh, so who did you first go to when that happened? Di ba yung malala yung bashing sa'yo? Siyempre na lang dito yung friend mo nung syempre yung best friend ko, si Queenie talaga. Kaso, nasa Dubai na kasi siya. So, siya talaga minsan, most of the time talaga, pag mga ganyang problema, siya talaga. Okay, how important is friendship to your mental health? Kumbaga, how much does it affect your mental health? In a good way and a bad way? Sobrang importante ng friendship sa mental health ko. Lalo pag mga gantong bagay, for example, yung bashing, yung mga nagsasabi ng mga kung ano-ano sa akin sa buhay ko. It's really important kasi, alam mo yung term na pahinga. Parang ganon, yung friends yung nagiging pahinga ko. At hindi naman sobrang nagiging pahinga talaga ha. Siyempre, I have to do yung mga bagay na ako lang din sa sarili ko nakakapagpakalma. So, sobrang importante niya sa akin kasi, for example, ako kasi yung type of person na sobrang gusto ko ng mga, quality time. Anong klaseng quality time? Yung as in, parang bonding talaga. Bonding. Chika-chika, ganun. Usap-usap. Yun yung mga gusto ko. As in, feeling ko kapag mga ganong bagay kasi, nare-recharge ako. Parang, siguro catch up. Parang ganun. Bar person ka ba or cafe person? Cafe person ako. Pero iniwan mo ako nung birthday ko para lang mag-shot kay ate Parang wala naman ganun yun sa nangyayari. Hindi, kasi, di ba sabi ko naman sa'yo? Eat and run birthday ko. Okay, fine. Hindi, pero in general talaga, hindi naman talaga ako ma-bar person. Pero would you say, pag may nasirang friendship, how long does it linger before you move on, rather? Tagal. Years. Totoo ba? Years. Ako mabilis. Years ako. Ako, dati, medyo months, pero ako, mabilis na ako mag-move on. Siyempre kasi, lalo kung invested ka dun sa friendship. Invested din ako, pero what I mean is now, I don't make a big deal out of it. Paano yan? Hindi ko nga alam where Paano it yan? started. Kasi medyo kailangan kong anuhin eh. Feeling ko nasanay. Nasanay ka na. Ako hindi talaga. Kevin knows. Kevin has seen the fragile part of me and he has also seen yung ako ngayon. Parang ngayon dead ma ako sa lahat eh. Really? Parang I love you pero if you leave me, siguro, sige, I'll give it 1 week to be sad. Tapos wala na. Makakalimutan ko din siya. Ako hindi talaga. Years ako eh. Grabe ako ma-attach sa mga bagay-bagay. Could be friends, could be loved ones, could be relationship. Pero iba talaga ako ma-attach talaga. Kapag pinot ko yung heart ko, bakit? Natatawa ka. Wala lang. Pag pinot ko yung heart ko into this kind of situation sa mga tao, 101% genuine yun. So, sobrang hirap sa akin na may attachment issues kasi nga talaga. Sabi ko sa'yo. Can I be honest? Like, whenever I hang out with you, people think we talk about someone else, ganun-ganun. No! Pero, guys, alam niyo ba, si Sai, you never talk about other people than yourself. Masyado siyang in love sa sarili kasi niya. buhay ko to eh. Di nyo naman to buhay, di ba? Diba? Pakin nyo sa buhay. Diba?
Buhay ko to Hindi eh. kasi mukha tayong chismosa. Hindi. Ako din. Akala nila pag si Gino siguro, pag-usapan niya sa Yung Pero mga- totoo lang, pag tayo, we only talk about ano yung lip gloss. Ano yung lip balm mo? Ano Yung favorite mong perfume. Diba? Ganun lang. Pero Saan tayo magkape? Saan tayo mag-Instagram photo? wala kaming pakialam sa buhay niyo talaga. Tigil-tigilan niyo kami. Oo, sa totoo lang, we look like chismosa eh. You and me, we get misunderstood. Pero now that I think about it, syempre I tried hanging out with, individually, bawat members ng Team Bardagol. Ikaw yung pinakawalang pake sa buhay ng lahat. Kasi, wala talaga eh. Yeah. So now we're gonna go to mindfulness and reflection naman. Syntax error. Ayan. Yung utak ko po dumudugo. Do you have any personal rituals or habits that help you stay grounded? I always look back sa mga bagay na wala ako dati na meron ako ngayon. Yun yung mga iniisip ko. And what was that one thing? Iniisip ko yung mga bagay na hindi ko rin nagagawa. For example, dati nung bata ako, hindi ko magawang i-treat si mama sa labas. Hindi ko magawang i-treat yung mga kapatid ko sa labas. Hindi ko magawang mag-grocery yung family ko sa labas. Nanilibre ka? Ng bagay-bagay? Oo Never ko pa naman. nakita na Siyempre, naglabas ka ng... pag Jinhobe, ikaw ang dapat manglibre, hindi ako. Nakatira ka sa condominium sa... Excuse me, ikaw pagpapalibre sa Never ko akin. nakita yung itsura ng card ni Cy Smith. Hindi, pero, so yun talaga kasi. So... Uy, hindi yan ganyan. Hindi ganun yun? Hindi ganun. Paano ba yung sa aso? Di ba ganun yun? Hindi. Ganun lang. Hindi. Arte! And then yun nga, so yun yung mga things na nagki-keep me grounded. Parang natutuwa kasi ako kapag nakikita ko yung sarili ko na, for example, nag-grocery ko yung mom ko ngayon, na nabibili ko yung mga gusto ng nanay ko, ganun. Kasi dati wala talaga. Wala akong privilege to do that. And you feel happy when Yeah, I you do feel that. happy. Tsaka, yun talaga iniisip ko talaga. I always look back sa mga bagay na kapag feeling ko ang taas-taas ko, parang iniisip ko, excuse me, Cy Smith, tumingin ka naman, look back. Parang ganun. Do you think people should often check themselves? Yes! Totoo naman. Kasi if hindi mo chine-check yung sarili mo, magugulat ka, may natatapakan ka palang ibang tao. Diba? Oh, beautifully said! I Totoo. love that answer. Totoo naman. Very pang-quotable yan. Okay, so what hobbies or how do you process your difficult emotions? Kunwari, something's bothering you, hindi mo alam kung bakit. What do you do? Tulog. Tulog. Tulog No, or... that is. Tulog or maybe I'm just, bedrotten. Tapos nanonood lang ng movies, Netflix, mga series. Mahilig kasi, I'm a kind of person na mahilig manood ng mga series, mga movies. Kapag feeling ko, gusto kong mawala ng pakialam sa mundo, nood lang ako ng So yun din yung parang coping makakatulong mechanism sa peace ko. mo. Yeah. Pag stress ako, yun yung mga ginagawa ko. Or maybe, gumagawa ko ng coffee, ganon. Kasi feeling ko pag gumagawa ko ng coffee, ang therapeutic niya for me. Or So maybe that makes you driving happy. alone. Oh my God, I love driving also. Therapeutic sa akin yung pagdadrive alone. Yung parang drive ka tapos sad boy ka. You know why? Dati kasi, I love talking to my friends while I'm driving. Really? You know why? Kasi, hindi naman lahat ng kaibigan ganun eh. Pero, napansin ko, mahirap magkaroon ng setup na quality talk pag nasa labas ka or you're in an open area because there's so much distraction. Lalo sa driving. Hindi, para sa akin, what I mean is in terms of space. Okay. Parang, wait lang gagawin. Pero pag driving, alangan lalabas ka sa kotse bigla. yeah. So parang you guys Ang saya are kaya so nun. close to each Totoo. other and you're Totoo. only talking to one another. Yung diba? intimate ba? Oo. Sobrang yun yung Tsaka saya. wala kang choice kundi kayong dalawa lang mag-usap kasi kayong dalawa lang sa sikip na Tapos space. imagine kami nagde-drive tayo para tapos nakita natin yung city lights. Tapos parang... tapos It's kind of romantic in a way of friendship na you're saying things, you're expressing... parang I Spy, yung mga, alam mo yan? Parang- I Spy, something green. Tapos pag-usapan mo yun. Yeah. Yung parang, I wish we could do that. Mga ganun. Alam mo, dapat neighbors talaga tayo eh. Yeah. Kasi hindi layo kasi Bulacan kasi ako. Oo nga eh, dapat mag-ano ka na dito. Next is Grabe tong podcast to 3 hours. Mahaba talaga to. Dahil it's because of your family story. I've never had this long interview. Sobrang interesting yung sa'yo. Really? Oo. Ay, Hindi pala, sorry, mic pala siya. Uy, hindi na yun. if you could give your younger self any advice on taking care of mental health, what would it be? Ano yung dapat hindi mong gawin at gawin mo? It could be your younger self or to the Gen Zs out there, yung younger generations out there. One tip. Siguro, ang mabibigay kong tip sa inyo, and sa younger self ko na din, Do and don't. Ganun na lang. para siguro, madali. yung do and don't, parang yung do ko syempre, always take risk. Ako kasi dati, alam mo, ang dami kong na-miss na opportunities, ang dami kong na-miss na mga chances. Because natatakot ako na i-take yung risk na yon. Yes. Huwag ka matakot. So, huwag kang matakot mag-take ng risk. Kasi life is all about risking. If matatakot ka mag-risk, paano ka? Di ba? What's a don't?
Yung don't ko naman is Ano yung hindi mo dapat gawin para sa mental health mo? to always say yes sa lahat ng bagay. Totoo, honestly, to always say yes. Totoo kasi, ako kasi lagi akong yes eh. Sige, punta ka dito. Available ka ba? Yes, yeah. Pero ako yes person ako. Pero yung China Lunukin win... mo. Yes. Ay, hindi. Hindi ganun yun. Pwede naman. Hindi lunukin mo yung Hindi! Fried chicken! Hindi, akala kasi yung... I'm so sorry. Pero maganda yan. Hindi, pero totoo. Parang to not always say yes sa lahat ng bagay. Kasi you have... But are you applying that to yourself nowadays? Working on it. I'm working on it. Di ba? Yan yung sinasabi ko sa'yo lagi, di ba? Stop saying yes. Stop being available. Parang OE naman yung stop being available. Hindi, available, it's the same thing. I But get I'm your working point. on it. I'm proud of myself. Okay. And please be proud of me as well. I'm working I am on very it. proud of you. Actually, natututo ka na eh. Di ba? May mga times lang na nagigigil ako sa Kailangan mga lang talaga ginagawa ako nila pukpukin. sa'yo. Ay, hindi naman ngayon kasi nakaayos ako eh. Ganun ang pukpuk ko sa'yo. Uy, hindi mo ipupukpuk yan. So yun. Grabe. Okay, so to wrap up this part of the segment, Wrap it up! Yeah. what's mga Wrap it. isa sa mga Wrap. ASMR. Hindi, I'm sure, di ba, ikaw bilang bunso and parang feeling ko you give bunso vibe talaga kahit sa mga friendships eh. What is a recent advice na pinaka naalala mo recently that was given to you by a friend? Like one advice. Okay. Like a really close friend na nagbigay sa'yo tas tumatak sa utak mo. Is there any advice si Ate Riva nagbigay sa'yo? Yung binigay niya kasing advice ni Ate Riva sa akin is about love life eh. Ano sabi? Pero wala akong love life Oo. Ang lagi lang sinasabi. Sabi niya, wala siyang love life. Wala. So, tigilan niyo yung tanong-tanong na yan. Wala. Love life ko po yung sarili ko. Yes, Play Lolo. safe. Huy, hindi ka maglululu talaga. Hindi. Lolo! Huy, hindi labo. Ay, wala po ba yun? Hindi, yung Okay. pinaka-advice na binigay sa akin ni Ate ko Riva is, pag sa relationship ang relationship hindi siya ownership. Ganun. Hindi, kahit kailan, hindi naging ownership ang relationship. Kasi, elaborate. kasi kilala kasi ako ni Ate Riva kung paano ako magmahal. Oo. Pag nagmahal kasi talaga ako, puro ko give. Sige, haga ako yung maubos. Tapos, lagi akong nag-overthink. I'm an overthinker. Yeah. Nag-overthink ako, for example, situation na lang na to. If ever man may ka-partner ako, nasa labas ng partner ko, iisipan ko, mag-overthink ako, sino kaya kausap niya? Masaya kaya siya? Sino kaya ang kasama niya? Nag-iisip kaya siya ng ganito ngayon? You know, these things na nako-consume ng thoughts ko, ng pag-overthink ko. Ganun. Ownership. So, sabi ni Ate Riva sa akin, alam mo sa'yo, lagi mong tatandaan, kapag nag-partner ka, kaya ka nga nag-partner para gumaan yung buhay mo at some point eh. Diba? Hindi para magkaroon ka ng isipin, hindi para dagdag problema, hindi ka magkaroon ng peace, hindi ka magkaroon ng sanity, hindi ka magkaroon ng peace na lang, kumbaga. So, lagi niya sinasabi sa akin na lagi kong iniisip till now na, oo nga, pag nagka-relationship ako or pag nagka-partner ako, yung relationship na yun, hindi siya ownership. Hindi ko kailangan i-dictate yung gagawin ng tao, hindi ko kailangan mag-isip dun sa taong yun. Kasi una sa lahat, hindi ko naman siya ino-own. Hindi ko kailangan i-own yung taong yun. Yeah, it's a collaboration. It's not you leading everything. Yeah, parang ang nangyari lang dun is, dalawa kayo naggagawa ng paraan. Takes two to tango. Diba? Oo. Pero nasa iyo na lang yun kung sa future partner ko. Kung hindi mo ako galit sa taong wala pa. Kung hindi mo ako papatulugin gabi-gabi, kung papaisipin mo ka ng kung ano-ano sa isip ko talaga. Gusto ni Sa yung hindi siya pinapatulog ng gabi-gabi for the other reason. Yeah, pwede yung other reason. Pwede yung reason na parang pag-overthinkin mo ko. Get a life, bro! Stop it! 6 times a night? Uy, hindi. Pwede like 20 times. Uy, 20 times to. Hindi. Totoo naman, parang kaya ako nagkaroon ng partner hindi para mag-overthink. Gusto ko ng peace. Uy, gustong-gusto ko yung advice ni Ate Riva. Ate ko pa rin yan? Or mas matanda ba ako sa kanya? Mas matanda ka kay Ate Riva. 29 ako. Ay, hindi. Parang feeling ko, hindi naman. Same age lang. Oh, really? Okay, Yeah. anyways. Pero Maganda yun. Relationship is not ownership. Yeah, relationship is not an ownership. Add ko na, kasi nga alam nga ni Ate Riva kung paano ko magmahal. Paki ko. Sinasabi ko lang. Okay, paki-podcast. Now, situational. I wanna see ano yung opinion mo sa bawat situation. Okay. So I'll give you a situation, tapos sabihin mo sa akin kung ano yung magiging decision mo bilang Ako. seismith. Maybe some people could agree, some people could disagree, pero Yeah. pakipa natin, di ba? Buhay ko to eh. Perspective ko. Kung magkakamali man dito ang isang tao, kami yun eh. Kaya nga Siya podcast, yun eh. diba? Diba? Oo. Anyways, FOMO, also known as
Fear of missing out. Your friends are all out at an event. Nag-party-party sila. And you chose to stay at home kasi may problema ka. It could be family problem. It could be kasi may ayaw ka dun sa ano na yan, barkada na yan. Pero how do you fight off that feeling of fear of missing out and reassure yourself that you made the right decision? Paano mo kinakalma? Kumbaga, tumanggi ka na. Ay, hindi ako pupunta. Pero, pag nakikita mo yung mga Instagram stories, mga ganun, syempre nakakahinayang siya. Oo. Pero sabi ko nga, one of my New Year's resolution ngayong year is not to give a fuck. And ito is something na kailangan ko rin talagang i-work on sa sarili ko. Kasi takot nga talaga ako, di ba? Even you, minimessage, di ba nakikita kayo ni Daddy V, ni Tita Pat. Sabi ko, anong nangyari? Ba't di nyo ako sinasama? Ganun ako lagi. Pero iniisip ko na naman parang feeling ko, okay na yung decision na yun. Kasi una sa lahat, bukod sa hindi rin biro yung gastos kapag lumuluwas. Kasi I'm from Bulacan. So hindi biro yung gastos ng toll, yung gas, hindi talaga lahat biro. So feeling ko yun yung isa sa mga nakakapagpakalma sa akin na hindi ako maglabas ng pera. Ganon. Pero superficial lang yun Pero siguro yung pinaka nakapagpakalma sa akin dun sa decision ko na hindi ako pumunta is, ito lagi kong iniisip. We're not getting any younger. Yung parents ko nasa bahay. And as much as possible, gusto ko si mama makasama ko. Kasi if hindi nyo natatanong, si mama kasi is, 70. Sa 70s siya. Sa 70s siya. Yun yung nagpapakalma sa akin na, parang okay lang. Imbis na nagfo-focus ka, you're missing out. You're thinking na, I'm spending more time with my family. Yeah. Parang ganun. Which is ganun naman talaga. Bukod sa nag-save up ako for myself, yun yung iniisip ko. Pero hindi mo naman siya kasama. Hindi ko Netflix ka lang. Hindi, alam mo yun, parang hindi, yun na nga yung point. Parang kahit yung presence lang. Yung presence lang na paglalabas ako ng kwarto, makikita ko si mama, ganyan. Tapos papasok ako ng kwarto, manonood ako. The fact na you're available as a son. Yes. Parang ganun. Yes. The fact na available ako. Very mature of you. Next. I love that answer. Me, I think fear of missing out. Wala ka naman. Ako feeling ko, wala kang FOMO. Parang feeling ko, ay, ganun talaga siya. Siya na nagsabi. Thank you for sa intrusive thoughts. Siya na nagsabi. Hindi, pero feeling ko, hindi, bukod sa wala siyang pakialam sa ibang tao. Kasi wala lang talaga siyang FOMO. In general, wala. Kasi parang feeling, wala ka. Oo nga. I love my alone time din kasi. Tsaka, may mga times na there are things I want to do alone Ay, ayan, yung mga ganon. Hindi kasi dati meron talaga akong FOMO Gusto ko lagi ako nandun Pero alam mo, good thing yun, yung wala kang FOMO. Parang feeling ko mas makakabuti siya sa mental health mo or natin kapag wala kang FOMO. Kasi parang inisip mo, parang you're living the life na wala kang stress, wala kang iniisip. Tsaka minsan hindi dahil sa stress, wala kang pera. Pero nakakahiya sabihin na hindi ako sasama kasi wala kang pera. Lalo na kung yung edad mo ay nasa kaidaran natin na mid-20s, early 20s. Yung may trabaho na dapat. Tapos ang magiging dahilan mo is, ay wala akong pera, hindi ako sasama. So, gagawa ka na lang dahilan. Kasi kailangan ako ng mama ko. Something came up. Yung parang, may family emergency. Pero yung totoo, wala ka lang pera. Nasaktan ako. Diba? Hindi, pero totoo yan. Nangyayari din yan sa akin dati. Sinasabi ko sa kanila, hindi, I'll just stay home. Pero yung totoo, kasi alam ko magsusushi sila, wala akong pera pang sushi. Mahal niya ng sushi. Oo, gets mo? mag-sushi date tayo. Sila lahat pumunta. Ako, nakakahiya sabihin na wala akong pera. 24 ako. Yeah. Edad mo. Oo nga pala, yun yung time na may FOMO ako. Kaya gets 24? Na gets kita. Oo, 23, 24. Kasi pag sa showbiz kasi, wala kang sahod I know. Freelance ka. Totoo. Kung ilang projects mo, yun na yung sahod. My parents were already paying for my rent during the time. So parang nakakahiya humingi pa ng mapang sushi. Diba? Kapal na mukha ako. For example, pang date. Mapay pang date. Diba? Parang shut up na lang ako. Yung pride ko, nagaya ka na mag-steak. Wala akong pang steak. Gets mo? Pero nung time na yan, alam mo yung may pride, ganun ka. Ang galing ng character development Very timely na kailangan ko na din ma-adapt. Diba? Yung parang pag wala akong pera pang sushi Yung parang ganun. Like, sinasabi ko na lahat. Pero I'm sure there are people na nasa early 20s or kakaroon lang ng trabaho or wala pang trabaho. Kaya nyo yan. You guys are not alone. I started there also. And Same. Ngayon, umabot pa rin ako sa punto na, syempre ngayon, hindi porkit kumikita ka, ibig sabihin mababago Kung dati, ang hindi ko kinaya, yung mga sushi party, sushi date, ngayon, ang hindi ko naman kaya, mag-out of country tayo. Hindi naman lahat, Vrix Galliano. Ay, totoo nga, totoo. Hindi naman lahat may malalakas na OFW gift sender. De, Nicolas. pero totoo
Totoo yan. Totoo naman. Siguro kung dating Jinho yung ugali ko, kumbaga, it's not about the age, pero the more ka kumikita, the more lumalaki din yung expenses. Totoo yun. So, wag niyong isipin dahil na porket magkakaroon ka ng trabaho or kumikita ka na, ibig sabihin hindi mangyayari. Tsaka, it will happen pa rin. Tsaka always apply this spend beyond your means. Yes. Talaga ba? Kasi ako, hindi, alam mo bakit? nung early 20s, pag may pumapasok sa akin na pera, sige, waldas ako. As in, one-time billionaire ang atake. Yung tipong apo ni Henry si mga masyado kang rewarding sa sarili. Masyado akong parite therapy talaga. To the point na, healing my inner child, pero hindi naman talaga healing your inner child. Yan, gastador ka lang talaga. Ganon. daming magandang term eh. So, nung after nung 20 ko, doon ako nagkaroon ng realization na, shit, parang I'm not getting any younger. I have to save up for myself. Kasi for kung ano man, like for my future, ganyan. Business. Syempre I want a house kasi. Kumbaga, gumagastos ka pa rin, pero hindi yung para hindi lang yung sobrang, ipakitang gilas lang. Oo. Yung para sa sarili mo. Pero aminado ako talaga na mataas standard mo. nag-show off ako. Oo. Kasi parang gusto ko ganito yung makita. Kaya yung naano mo kanina. Alam mo, some people think na pagpakitang gilas, parang negative agad. Parang ako naman, ang laki ng gastos mo, ipakita mo. Yeah. What's the problem? Pero ganun ako dati. Pero yun yung inaano ko talaga na parang buti na bago ko na kasi parang ayun yung sabi ko na I have to always like look back. Kasi hindi naman ako ganito na nagbabrag ako ng things, social media. It's not even my branding. You're changing. Diba? Feeling ko you're maturing talaga. Oh, yeah. And feeling ko pag nakilala kita few years ago, hindi tayo magiging friends. Feeling ko din, hindi. Oo. Feeling ko I met you at a right time mo. Feeling ko kasi guided din ako eh. Guided ako ng mga... Hindi, pero ito hindi porket may support system ka, ibig sabihin magiging mabuti kang tao. No. You have to open your ears eh. Do you get it? Hindi porket may teacher, lahat magiging top 1 sa class. Totoo. Yung mga nakikinig at nag-a-apply, that's their will eh. Alam mo yung term ng hearing but not listening. Wow! Yes! Hindi, totoo naman, perfect. Diba? Hearing. Kasi may tenga ka. Yeah. Pero listening is like you actually try to apply that. And Yun yung talino naman ng ano ko, bunso namin. yun lang yung thing na hearing but not listening. Yeah, so you have to give yourself a credit din. Na hindi porket may magagandang nag-guide sa'yo, doesn't mean you can be perfect. Yeah. You decide to listen, you decide to, look Hindi back ako and perfect. reflect. Marami akong nagagawang... Oo, ako din. Hanggang lahat ngayon. tayo, madami. Diyos ko. Yung libag ko. Hindi malibag. Libag mo ba? Ay, shit. There's no such thing as perfect na tao, di ba? We all do mistakes, make mistakes. Wala pa salamin. Ala, yun nga parang tinan mo naman yung sarili mo. Di parang ganun. So, give yourself a credit din talaga. Nobody's perfect, but also perfect is subjective. Yes. Pag kontento ka na, perfect ka na. Ay, hindi ako kontento. Ayun. Di ba, pero ikaw kontento ka ba? Kontento ako. Alam ko, I could improve, pero kontento ako. Ito yung sinasabi ko kasi hindi kontento. Kasi marami kasing malay mo misunderstood ako. In kontento in a way na living, yung trabaho ko ngayon, hindi ako kontento sa ganito yung trabaho ko. Gusto ko pa mag-venture ng ibang business, gusto ko pa mag-venture ng ibang source of income ko. Ganon. Pero yung kontento naman siguro sa sarili, slight lang. Pero kasi syempre may mga gusto akong i-achieve sa sarili ko eh. Yeah. Feeling ko perfect is subjective. Kasi minsan, we know we can do better kaya sinasabi natin na hindi ako perfect na tao. Pero sa paningin ng iba, you're perfect. Yeah. They love your personality, Yeah. they love your looks, Totoo. they love your body, they love your career. Diba? So, feeling ko perfect is also subjective. Peer support in a digital age. Imagine this situation If a friend posts something cryptic, kumbaga, parang may, may pinost siya ng quote na parang medyo sad. Or maybe you're patama, alone, ganun. blah, blah, blah. Basta ganon. Anything, it could be sad, it could be angry. Di ba may ganun tayong mga kaibigan? How do you reach out to check on them without making them feel na kino-call out sila? Alam mo, tatawa ka sa ko, idgaf ako. I mean, I do care, pero yung point na Grabe, ganda-ganda. Sa'yo lang dumidikit. Ganda-ganda ng kondo, ang daming mga lumilipad na bagay-bagay. Isa lang yan, kanina pa siya. Huy, si ano yan, si Mamay. Hoy! Baka yan ang itsura ng Hoy! Half Italian, half langaw ka pala. Hoy! Joke. Go. So yun, parang idgaf talaga ako eh. Pero I do care sometimes. Pero hindi yung point na magde-DM ako na call out ko. I do care. Pero if it will cost me nothing, parang I'd rather stay out of it. Parang protect ko na lang yung mental health ko. Parang kasi ang dami ng problema. Makakita pa ako ng mga gantong mga toxic, yung mga patama. parinig. Please, no. Hindi na po ako ganun. Kahit hindi siya tungkol sa akin, parang nakaka-drain kasi. Nakaka-drain siya. Okay lang sa akin yung healthy conversations. Oo naman. Pero ayoko yung todong rant lang talaga or Nakaka-drain parinig. yun.
nakaka-drain yun for me. So, yun nga, again, kung wala naman siya madudulot na maganda sa buhay ko, hayaan ko na lang. Pero, if every man close ko talaga like, literal na close ko, syempre, may care naman ako, magdi-DM ako na, andito ako. Hindi malayo ang example, bakit hindi mo ko kinakamusta? Uy, hindi, lagi kong sinasabi ko. Ako nga unang lagi nagme-message sa'yo, hi, ko. Sige, ilabas ko screenshot dito. Sabi ko, hi, kung paano yung recent conversation. Mudeng ko, kamusta ka? Tapos pag nag-reply ako, hindi ka nag-reply. Sabi ko, yung mudeng ko, kamusta ka? Guys, alam nyo, once and for all, sa mga size stands natin dyan, ito po ang screenshot. Pero syempre kasi kapag nag-reply ka, alam ko namang okay ka. Hindi na para mag-reply pa ako. And alam mo naman kasi, hindi ako... Kina-check nila kung huminga ako. Wait lang, hindi kasi ako ma-text, ma-call kasi ako. Ako din. Mas gusto ko yung call. Alam mo ba si Bricks, palagi kami nag-uusap mga 1 hour, 2 hour. Alam mo yun, napaka-random ni Daddy V talaga. Tatawagin sa akin out of nothing. Oo. Parang, puro kabalbalan ng mga sasabihin talaga ng tao na to. So parang, wala talaga. Parang, okay, fine. Hindi ko pwede banggitin dito. Hindi mo pwedeng banggitin. Baka mabuntis ang tenga nyo. Like, I do appreciate mga friends na nagko-call talaga. Mahilig talaga ako sa quality time. So, yes, kung tatangin mo ko, ito nagtatampo to pag hindi ko nasagot yung call niya. Bakit kasi kung, alam mo, it's easy for you to say na, I'm busy, pero yung... Hoy, I did tell you. Pero yung i-hang up mo ko na, parang, come on, masakit yun. Be, ano yun? So pag nasa trabaho ako, nag-hosting ako. So guys, welcome to mall show? Yeah, isasagutin ko. Malamang hang up ko muna, tsaka ko tinetext sa'yo. Napakadaling mag-text. Uy, tinext kita! Kung gusto may paraan, kung ayaw maraming dahilan. Tinext ko to. Yes. Wala talaga. Alam mo, you can easily call me after. Pero ikaw, Hoy, tumawag ako sa'yo after. Maduro-duro. Tumawag ako sa'yo after, di ka sumagot. Alam mo, ilabas ko lahat ng text ko namin. Tumatawag po siya sa akin 2 hours after. Syempre nga, nasa 3 work ako. hours after. Kaya kita na hang up. Pero yun yung naiisip ko parang, shit, walang siyang time sa akin. Grabe. Like I said, kaya ko na hang up kasi gitna ako ng trabaho. Malamang, after 2 hours kitang tinawagan, ibig sabihin, nakakatapos lang yung trabaho. Pero nakikita mo kung gaano kakaklingi, di ba? Kaya kita laging binibigyan ng assurance pag nakikita kami nila pat na hindi naman dapat planado. So in short, sa magiging partner ko, alam niyo na. Clingy po talaga. Ikaw mag-adjust. Remember, relationship is not ownership. Wala! Kapag gusto. Kapag mo ang puso. Wala. Tama na. Umuulan na. Pero again, yun nga po talaga. Huwag ka masyadong OA. Pero kilala mo ko, di ba? OA talaga ako. Say, tanong mo kay Kevin. Excuse me, ang boring ng buhay pag hindi kayo OA, tandaan nyo yan. Totoo. You know si Kevin, my mom came from Korea for visa purpose. Mga trabaho nila. Sorry. Next time, dapat talaga may couch. Tignan mo. Ang ganda-ganda kasi ng condo. Wala lang upuan. Hindi guys, ganito. Hindi kasi ganito guys. Oo nga, Nitori. Pahingi po ng IKEA, Nitori kung saan man furniture. Grabe, tumatanda na. Kasi guys, ganito kasi yun. Huwag ka nang magpaliwanag. Meron akong, hindi nga. Meron kasi akong beanbag. Kaso ang problema doon, pag nakaupo kami ng guest ko, ako lang lumulubog. So dito sa mainframe, nasa sila, kisame sila, tapos ako nasa ng condo mo. Wala ka man lang kahit paupuan. Oo nga. Tay, kaya nag-iipon ako. Kasi ayaw nila. Kasi puro kasi sa mga lalaki yung iniipon mo eh. Magkano ba? Magkano ka ba per putok? Ay. Per putok? Hindi kasi, actually ito humingi ako ng collaboration, ganun. Tapos sabi nila sa akin, we'll still have to see Jinho's engagement before. Oh, pero now. It's okay. Excuse me guys. Sa mga hindi nag-i-sponsor ng upuan kay Jinho. Oo nga. YouTuber of the year. Diba? Yes! Oh my God! Speaking of, please, antayin natin ang mechanics on how to vote. Kasi Kailan si ba Jinho yan? po ay pasok sa... I'm so proud of us! Wag po natin silang Sobrang proud ako sa atin. Oo nga, sa totoo lang, yung Team Sobrang Bardagulan proud ako solid sa atin. fans. Sobrang proud ako kasi parang ang dami nating pasok sa categories ng mga award. Pero I'm so proud of you, Mudeng ko. Promise. Oo naman. Going back to the topic, yung cryptic message, ako dati, nag-overthink ako. Wala akong FOMO, pero doon ako hard OA. Di ba, ako parang, may mga kaibigan tayo na gano'n parang ang ayos ng usapan namin, bonding namin. Tapos pag uwi nila, may magpo-post ng something cryptic, like friends are not meant to. So parang sabi ko, ang ayos natin kanina, may ginawa ba akong mali?
Uy, nasabi ba ako yung mali? anxiety mo lumataas. Oo, may mga ganun na epal. Ngayon, mute. And can I be honest, like, with IG and Facebook, some of my friends, nagtatampo sila pag nag-update sila. Kasi may mga iba na mahilig sila mag-update ng life nila sa Instagram stories. Eh ako, para sa akin, mukha lang akong OA, pero, OA naman talaga ako, pero hindi ako mahilig mag-scroll ng mga stories ng tao. So parang, pag nagsiscroll ako, siguro 1, 2, 3, 4, 5, tapos done. Okay, tama na. Kasi nako-compare ko yung buhay ko eh. Yun yung toxic ko dati. Ngayon di na, pero dati. Parang bakit sila meron, bakit ako wala? Siguro yan ang maayos, ako yung mali. Parang ganun. Yes. Do you get it? So that's when I stopped scrolling na. Oh my God, gets kita! Parang wala naman tama or mali. May iba't iba tayong route ng buhay. And I just feel like, bakit May yung sa kanya-kanyang akin path pakulot-kulot? Bakit sa kanya pa zigzag? Itsurang sa... Ikaw talaga Italiano dito. Hoy! Hindi, totoo yun. May kanya-kanya Pero totoo talagang yan, path. diba? Eh. And then that's when I started applying na no more viewing Instagram stories. And I realized like, alam mo yung mga friends na puro flex na nasa La Union, nasa Siargao with the cool kids and the gang. But when you talk to them in person, ay, hindi nga namin na-enjoy yan eh. Alam mo yung ganun? Yes. Yung plastic anong isa dyan. Kaya tinanggal namin sabi ko, Pero ikaw, mas story ka na tao. Hindi. I upload stories for my followers. Pero for my friends, no. Pag friends, if I really wanna meet them, ako tumatawag ako or nagme-message. Yeah. Pero my social media feels like work to me. Hindi rin ako ma-stories eh. I do it for the sake of my followers and they're like our family din eh, di ba? Totoo For the naman. sake na update ko sila. Totoo naman. Kasi alangan, tatawagan ko sila lahat yung Isa-isa, diba? Ang hirap 161K. nun. Ang hirap. So yan, in respect for them. Okay. Ghosting and friendship dynamics. So if a friend suddenly stops responding to you, parang wala, hindi mo siya mararamdaman. Tapos without any explanation, biglang dead air. Parang dati palagi kayong nag-uusap. So how do you deal with this emotion? Yung ghosted. Oo, hindi yung parang sobrang close kayo, pero biglang hindi na siya nag-chat, hindi na siya nagre-reply, hindi siya nagsiseen sa mga stories mo, and you know deep inside something is wrong. I know a lot of people na ganyan. How do you deal with it? Masakit yun. Kasi nga, di ba again, grabe ako ma-attach sa mga tao na grabe yung effort ko. Masakit sa akin yun. Kasi lalo ko nag-invest ako dun sa friendship na meron tayo. Again, may attachment issues ako. And hindi madali sa akin na, Diyos ko, bigla kang mawawala out of nowhere, bigla mo ako i-ghost. Masakit yun sa akin. And how I deal with it, dati sobrang tad ako ng message. Uy, bakit ganito ganyan? I'm begging for your dime. I'm begging for your... Kung ano man ang ginawa ko, I'm so sorry. Ganyan, kausapin mo naman ako. Ganun ako lagi eh. Before pala, sorry. Ganun ako. Pero ngayon, naisip ko na sige, kung iwan mo ko, okay, lagi ko lang iisipin, people come and go. Babalik ka, go. Alis ka, go. Are you na ako. confrontational? No. Hindi ka confrontational. Takot ako. Takot ka saan? Na baka may masabi kang... Takot ako na may masabi akong hindi maganda. Ganun Takot ka ako na may masabi akong or baka masabihan ka. hindi naman. Takot ako kasi di ba nga, ang mas masakit talaga na nasa lahat ng bagay is, di ba, ang salita. Oo. Sobrang sakit, ang masakit yung... Kasi yung pain nawawala eh, physical pain. Yeah. Nahihil yan eh. Nahihili. Pero yung words, Yung sa Na- damdamin, hindi yan mawawala eh. it will take long. It will heal, but it will scar, definitely. Yes. Ayun yung natatakot ako pag ako yung nagsalita. Kaya kagaya ng sabi nga ng nanay ko na, wag niyong pagsalitain. Kasi nga, nagkaroon kasi kami ng parang argument ng family. Tapos parang sinabi ni mama na, wag niyong antayin na si Sayang magsalita. Hindi man ako confrontational na tao, pero pag once na nagsalita ako, sakit talaga. Ganun ako. Ay, ganun. Like, mooding. Oh, yan. Hindi naman masakit ang mooding. Hindi, I mean, sinabi ko lang yun with reaction. Pero ganun talaga. I mean, kaya in as much as I can, nilalayo ko yung sarili ko sa pagiging confrontational kasi di siya para sa akin. Parang The reason why I asked confrontational is kasi ang isa sa mga hilig ko sa social media, especially, I love having healthy debates and conversations with my followers, my friends. And whenever I open up a certain topic, napansin ko, yung open up sharing, ano tawag doon, Kevin? open forum? Oo, they feel like it's a toxic thing eh. No. Pag sinabi nila, kasi yun nga, I talked about this in my TikTok live. Sabi ko, guys, sana pag nakarinig kayo ng word na confrontation, anong unang pumapasok sa isip nyo? Tapos sabi nila, away. Parang alam mo yun? Yeah. Can be. Parang salitang masakit. Parang ganun. Pero sabi ko, guys, pero confrontation doesn't necessarily mean mga away ka. Parang yun yung stigma ng society. Pero para sa akin, when you say confrontation, it's growth. Mature. Mature. It's a healthy conversation, growth. Diba?
ba? Parang you grow from knowing one another As long as irespetuin mo. It's not what you say, it's how you say it. Siguro, may ako sa confrontational scene, pero ayoko yung ako yung magsisimula. Oo, parang kasi... Parang ganun. I realize like how people misunderstand confrontation for being palaaway. Pag sinabi War ko... freak daw, oo, ganun. war freak, OA mo, sensitive mo. Hindi Pag confrontation, it's like me trying to getting to know you. Kunwari, pag may sinabi kang mali, Sai, you know how much I love you and because you matter to me and I value our friendship, I just wanna let you know that medyo na-hurt ako sa sinabi mong ganon. But before I assume na it came from hatred, can I please ask you what made you say that? Ganon ako mag-confront Akala ng mga tao, pag si Jinho Bay mag-confront, because dahil sa mga pinapakita ko sa online, yung parang bardagulan tayo, akala nila pag confrontational ako, tayo mo, bakit mo yan ginawa sa akin? Akala nila ganun ang confrontation. Parang pag sa ganong, parang si... Tama ba ganun? Ako kasi gusto ko, when I do confrontation with my friends, I'm really confronting them with my problem, pero not with a colored glasses na ako ang tama. Yeah. I want to hear you first. Pag may sinabi man sila na masakit sa akin, I want to hear what made them say Neutral it. ka Oo, ganun ako Ayaw lagi. mo ng one-sided Ayoko pagdating talaga. sa I hate it. arguments. Kahit may kasalanan si Sai, kunwari pag nag-away kayo in the future, ikaw, si Bricks or Pat, whoever may be, I'm not gonna listen to one side. I'm gonna listen to all of you guys. Yun yung one thing I love about mooding is, yun nga, yung pagiging... Mooding? Ang emotional, tas hipo. Ay, sorry. Hindi, one thing I like about mooding ko is, yun nga, yung hindi siya, ayaw niyang mag-take ng sides. Para lagi siyang neutral, which is mas okay sa friendship ha. Kasi if parang, one-sided ka, parang, what's the sense of opening up ng problema sa'yo, diba? Parang, anong sense kung magiging one-sided ka? Everyone benefit of a doubt. Yeah. Guys, don't get me wrong. Pag mali. Pero bago ko i-point out na mali yun, tatanungin ko muna, what made you do alam this? mo, may mga kaibigan na kapag, for example, mali yung ginawa mo, lalayuan ka nila. Kaya nga So, parang imbis na, oh my God, tatanungin mo muna, bakit kaya niya nagawa to? Baka stress siya sa buhay, ina-abuse siya, or may iba siyang problema. Diba? Pero sasabihin ko pa rin, mali yun. Pero hindi yung, mali yun. Bakit ka ganyan? Your principle don't align with me. Fuck you, I can't be friends anymore. Ik na yun, lalo sa akin ngayon. Ngayon na 24 ako. Ik yun sa akin na kapag may problema, lalayuan mo ko bigla. Hindi ba po pwedeng, huy, sabihin mo kung anong nagawa ko, acknowledge ko kung anong ginawa ko, I will say sorry, pero wag mo akong layuan. Kasi madaming ganong tao na kapag may ginawa lang isang problema sa'yo, or may nagawa ka lang isang pagkakamali, bigla ka nilang lalayuan. And that's something na hindi ko nakikita na parang matured. Kasi, pero like I said, or bakit hindi lang ako ganun ka-importante sa kanila, parang ganun. don't put that back on you. You do you, we do us. Basta, that's my principle. Ako, closure is everything. Ako, if I cut ties with some people, Closure now, muna. lalo na pag galing sila sa close bonding, I tell them, ganito, feeling ko hindi tayo compatible, ganon. But yeah, I think we can't go back to how it used to be. Ganon ako. There were friends na who did wrong things to me also in the past. And I know for a fact na hindi ko sila ma-forgive or ma-forget. So, Pero yung closure talaga yung kailangan I made it clear to them, okay, I get it. Yung pala yung nararamdaman mo, so kaya mo to ginawa. Pero yun nga, It will para not be sa the akin, same. I feel like it's irreversible. So, you know, I get your point now. Thank you for your courage for opening it up to me and for apologizing. Pero I'm so sorry. Siguro if the right time comes, then so be it. Pero sa ngayon, I don't think we can go back to the way it used to be. Ganun ako. Mag-cut ng friendship. At least alam nila. Alam kung nila ano. na okay, tinanggap niya yung apology ko pero hindi pa siya ready. That's it. Hindi yung hindi nila alam kung ano yung mali nila tapos scene zone ko lang scene zone. Diba? Imbis na malaman nila na nasaktan ako, ang tingin nila lalo is ang sama talaga ugali nito. Tama pala yung ginawa ko. Diba yung parang ganun? Kaya na alam nyo na, hindi lahat ng nakikita nyo sa live, ganun na talaga kami in real. Yeah, so kayo din guys, please pakitanggal po ang notion or stigma with the word confrontation. Not all confrontation is palaaway, OA sensitive. Sometimes healthy conversation helps you grow, helps them grow. Yeah. Diba? And it, parang ano siya, one way siya of getting each other, parang ganun. Getting to know each other you thing. get deeper Alam mo, lahat ng mga pinaka-close friends ko, sila Jerry, Rio, lahat kami nag-away. Pero the reason why we're tighter now and we're still friends Dahil is sa because... away. Tsaka dahil sa away. Pero nag-usap hindi kayo yung away na parang ganun na away. Yung talagang, hi Rio, why did you blah 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 blah, parang ganun. Because for me, ganun. It's all about growth.
Yeah. Ngayon. So healthy confrontation, healthy conversation, it leads to growth. Totoo. It doesn't mean you're OA at palaaway ka. Let's remove that from our head. Okay, we're at the last segment of our podcast /interview/Bardagulan. So here with me is the comfort cards. If you guys don't know this, hindi po siya sponsored, pero gumagamit din siya neto. Oo. We bought it at the same period, di ba? I got this from Shopee. So yan, shout out po sa Lika ng Baka. Basta if you guys wanna get to know more about yourselves, you know, yung mga unanswered questions kagaya kay Sai, bilhin nyo to. Mas makilala niyo yung sobrang ano niyan. mo. Tsaka parang feeling ko ang galing nang gumawa yan kasi nag-start talaga siya ng conversation. Oo, parang ang ganda niyang conversation starter. So, Yeah. yun nga, kagaya na, you can use it for your own questions in life, but also you can use it among your friends or barkada if you wanna get to know them more. Di ba? Yeah. Yawn! So, so there's version 1 and version 2, pero si Sai, wala pa siya nung version. Wala kang version 2. Are you ready? Let's go. Are you ready? Okay. Pick one. Kinakabahan ako! Let's pick sa pinakailalim. Am I the one who's gonna read it? Okay, I'll read it. Alright, first question. Ay, pag ganun ah. Ready ka ba? I'm born to be ready. Sino ang taong nasaktan mo na hindi mo sinasadya? Makakainis naman to. Maliban sa sarili mo. Yung mom ko ngayon, Paano? kasi nag-live alone ako last year. Last year? Nag-live alone ako dahil nag-away kami ni mama. Tapos, nasaktan ko siya in a way of me living during nung binabaha yung bahay namin. Oh, syempre hindi mo sinadya. Hindi ko sinasadya, pero kasi nasakto lang yung timing. Again, weather is so unpredictable, di ba? So, hindi mo alam kung It's a natural disaster. yeah, tapos hindi ko naman siya sinasadya talaga na nag-live alone ako kasi for some reason, nag-away din kasi kami before pa nung bahain yung bahay namin. Nag-away kami, tapos ang nangyari, nag-live alone ako, di kami nag-usap for a month na umuwi ako sa bahay sa isang roof na hindi kami nagpapansinan. How long? Months. So nag-sorry ba siya after? That's why bumalik ka? I mean, months kaming hindi nag-uusap. Tapos, hindi siya nag-sorry. Wala nag-sorry. So in short, umalis ako ng bahay Saan namin. na lang naubos yung renta Yeah. mo? Hindi. Hindi. Umalis ako ng bahay nang hindi kami nag-usap. May sama ako ng loob. So bumalik ka pa rin. Tapos bumalik ako. Syempre, nung bumalik ako, ito yung mga time na I learned my lesson. So yun, What made you leave? kasi hindi kami nagkakasundo ni mama eh. Malamang, kaya nga, saan bagay? Ewan ko, ang baba nung reason. Pero siya, all about me, lagi akong umaalis. Parang yung freedom mo, kumbaga. Parang nawalan ako ng, yeah, exactly. Nawalan ako ng freedom na parang, uy, sige, alis naman ako ngayon. Tapos kailangan ko pa magpaalam, parang ganon. Okay, alam ko, a lot of you na pwede akong maging wrong sa nagpapaalam. Oo. Alam ko naman yon. Pero again, I learned my lesson and I feel like we all have that stage na parang, Ma, I'm old enough. yeah, parang I think we all have kailangan ko that pa magpaalam, parang ganon. Ganon yung nangyari. Tapos syempre, dinamdam ko yun. Kasi madamdamin talaga akong tao. Ganun siya ngayon. Oh, yeah? Kaka-18 lang, wala nang decision making siya mag-isa. Nagalit ako ng sobra. Sabi ko sa kanya, hindi porket legal age ka, ibig sabihin i-disrespect mo ko ng ganon. You still live under my roof. Yeah. You have to respect me. Kung sa tingin mo 18 ka, I will always be 10 years older than you. And I'll always be your guardian. And you have to respect that whether legal age ka o hindi. Respeto yan. Diba? And some kids forget about that eh. Kala nila pag legal age, pwede mo nang gawin. Pwede ka din makulong. Di ba? Sa US kasi or sa ibang bansa kasi, di ba pag pagtungo mo ng 18, kailangan wala ka na sa bahay. Kailangan mo na you have to be independent na. Yun yung maling nang gawa ko na pinagsisihan ko naman Your talaga emotions siya. valid pero siguro yung ginawa mo Too much lang. Feeling Too ko much lang yung nangyari. resolution yung mali. Just to give you a context, yung live alone era na yun, nasa vlog ko yun. Yun yung mga feeling ko yan yung mga napanood ko. Kaya pala iba yung room, ganun. yun yung mga part na nagrebelde ulit. Yung rebelde ba? Parang, Kinda. kind of rebelde. Well, it was your last rebel, hopefully. Yeah. 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 So, I'm proud of you for reflecting to your own mistake. And it's a sign of strength and growth. No matter how judgmental they are, at least alam mo sa sarili mo hindi ka na ganun ngayon. Right? Yes. And dahil dyan, Hindi ko you naman love your mom more. hindi ko naman sinasabi na hindi na ako ganun ngayon. Pero I'm learning. Feeling ko hindi ka naman na ganun ngayon. Feeling ko. Di ba sabi, every day is a new learning. Pero wag naman yung everyday masaktan ka ng bagong tao para lang ma-learn ka. Di ba? Pwede mo naman mag-learn na hindi mo isasaktan ng isang tao eh. Oo naman. Totoo You naman can reflect yun. from someone else's action. You can reflect from someone else's mistake. It doesn't necessarily have to be you inflicting pain para lang matuto ka. Di ba? Yeah. Ang weird. Di ba kanina, sino yung nasaktan mo na hindi
hindi mo sinasadya. Ngayon naman, kung nakikinig ang taong nananakit sa'yo ngayon, ano ang sasabihin mo sa kanya? Siguro yung mga bashing kasi talaga eh. Bakit natin kailangan mag-end up ng ganito tayo? Why? Kasi hindi nyo alam parang yung ginagawa nyo nakakasakit na kayo ng tao eh. Okay, so the forgiveness here says, hindi mo kailangan ang sagot nila para magkaroon ka ng closure. Peace. Ang kapayapaan ay nasa loob mo. Kailan mo naramdaman na hindi ka deserving ng patawad? Hindi ko alam. May nagawa ka bang mali in the past na you feel like, ay, kasalanan ko talaga to. I should not be forgiven. Perfect mo Magmahal. You should not be forgiven for that? Wala akong events na naiisip na hindi ko deserve ng patawad kasi lahat deserve ko. Period! Hindi! Ikaw naman, kuya. Ano? Marami. Pakinami. Feeling ko wala kasi baka meron pero hindi ko lang siya maisip. Pero naisip ko naman kasi talagang kung ano yung mga nangyari sa akin in the past. Feeling ko deserve ko yun. Deserve kong masaktan, deserve kong patawarin, deserve kong matuto dun sa mga bagay na yun. And You deserve that as much as they do. yeah, Period. Lahat tayo ay deserving ng pangalawang pagkakataon. Kabilang ka doon. slay. Paki-subscribe din po sa channel ni Sai if you guys are interested on watching this motherfucker's growth. And yeah, and please do follow my TikTok as well sa mga Sai Sai Seekers. Seekers family, I love you. And the truth will set you free. Di, ikaw lang yung kailangan ma-free dito. Hindi. Ito na talaga. Thank you for being there for me always. And thank you for fighting for me. And alam nyo naman na walang madali na laban. Basta, let's just support each other. Kahit na kayo lang sa bahay nyo, kayong mga family ko, support nyo lang yung isa't isa. And again, dito na ako palagi. Para sa inyo, I love you guys so much. Maraming salamat po, Sai Seekers. If you guys have reached this portion of the podcast, thank you so much for watching till the end. And I hope you guys can share it on your social media. Please tag me and Sai. Social media holds. We'll try our best to repost. Okay? Yes. I love you guys. And more so collabs to come. More podcasts to come. Yes. Sana I had hindi na fun. to last, ha? Pag may TF your next time, I will. Ay! Joke lang. You know, super... Babayaran ko Grab mo. Huwag ka mag-alala. Ang mahal ng... No, super happy ko na I did that with you. So I had Yes. so much fun. Muden ko, I love you so much. And I love you, Gino Babies. Yes, thank you guys. So ayan guys, thank you guys so much Bye-bye! for I love watching. you, guys. Salamat po sa mga paki nyo! Yeah, anong pakialam nyo?